Hello po sa lahat ng ating minamahal na tagapakinig at welcome sa isa na namang kwentong magbibigay kulay sa ating mga puso. Dito po sa ating paboritong channel, naniniwala tayo na ang bawat tao ay may angking galing. Ngunit, naranasan nyo na bang husgahan dahil lang sa inyong itsura o estado sa buhay? Naranasan nyo na bang maliitin ang inyong kakayahan dahil hindi ito nakasulat sa isang mamahaling diploma? Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay tungkol sa isang babaeng simple ang pangarap, pero may pambihirang talino. Isang babaeng ipapakita sa ating lahat na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kasuotan o katungkulan, kundi sa isang pusong may paninindigan at marunong lumaban para sa tama. Samahan po ninyo kami sa kwento ni Hiraya Malikhain. Isang nakabibinging tunog ng alarma ang sumalubong kay Hiraya Malikhain pagpasok niya sa naglalakihang pinto ng Agham Tuklas Corporation. Ang dapat sana'y isang simpleng paghahatid lang ng dokumento ay naging isang eksena mula sa isang pelikula. Ang lobby, na karaniwang tahimik at elegante, ay puno ngayon ng mga taong nagtatakbuhan. Mga lalaki at babaeng nakaunipormeng pang-opisina, mga mukhang hindi maipinta sa pag-aalala. Nais lang sana niyang ihatid ang isang maliit na sobre, kunin ang bayad at umalis na. Ngunit ngayon, siya ay naipit sa gitna ng kaguluhan, para siyang isang langgam sa gitna ng digmaan ng mga elepante. Down ang buong system, hindi natin ma-access ang mainframe. Sigaw ng isang lalaking may salamin. 20 engineer na tayo rito, wala pa ring nakakahanap ng solusyon. Sagot ng isang babaeng tila maiiyak na sa frustration. Napatingin si Hiraya sa isang malaking screen sa pader na nagpapakita ng mga linya ng code na mabilis na gumagalaw. Karamihan ay kulay pula, nagpapahiwatig ng error. Habang nagkakagulo ang lahat, nanatili ang kanyang mga mata sa screen. Sa loob ng ilang segundo, ang ingay sa paligid niya ay tila nawala. Ang nakikita lang niya ay ang problema, ang palaisipan sa kanyang harapan. Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto, ang tensyon sa loob ng gusali ay halos pwede mo nang hiwain sa kapal. Nakita ni Hiraya ang pagod at pagsuko sa mukha ng mga taong itinuturing na pinakamagagaling sa kanilang larangan. Ngunit sa isip ni Hiraya, may isang bagay na hindi tama. Isang simpleng bagay na tila nakaligtaan ng lahat. Sino ka ba naman para magsalita? Hiraya, bulong niya sa sarili. Isa ka lang delivery rider. Baka pagtawanan ka lang nila. Ngunit nang makita niya ang isang batang engineer na napasuntok sa pader sa kawalan ng pag-asa, isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng mga nagkukumpulang empleyado. Bawat hakbang niya ay mabigat. Pasensya na po sa abala, sabi niya sa mahinang boses. Lumingon ang lahat sa kanya. 20 pares ng mga matang pagod at iritado ang nakatitig sa kanyang uniforme, sa kanyang helmet na hawak-hawak, sa kanyang pagkatao. Anong kailangan mo, miss? Kung delivery yan, mamaya na. Hindi mo ba nakikitang may emergency? Masungit na sabi ng isa. Yumuko si Hiraya, ngunit hindi siya umatras. Itinuro niya ang screen. Nakita ko lang po. Mukhang may cache memory conflict po sa secondary authentication server ninyo. Nag-aagawan po sila ng resources. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Ang mga inhinyerong kanina lang ay nagkakagulo. Ngayon ay nakatingin sa kanya na tila hindi makapaniwala. Bago pa man may makapagsalita, lumingon si Hiraya sa screen at may ibinulong sa sarili. Sapat lang para marinig niya. Kakaiba ang pagkakakode nito. Parang 2 magkaibang tao ang gumawa. Ang isang parte henyo. Ang isa, tagpi-tagpi lang. Anong sabi mo? Tanong ng isang engineer na malapit sa kanya. Umiling lang si Hiraya. Wala po. Subukan niyo pong i-force clear ang cache ng server na yon. Baka po gumana.
Nagkatinginan ng mga engineer. May nag-alinlangan, may napangisi. Ngunit ang isa sa kanila, dahil wala nang ibang maisip na paraan, ay mabilis na nag-type sa kanyang keyboard. Sa loob ng 2 minuto, ang pulang ilaw ng alarma ay naging berde. Ang nakabibinging tunog ay huminto. Ang mga errors sa screen ay nawala. Ang sistema ay bumalik na. Lahat ay natigilan. Nakatingin sila mula sa screen pabalik kay Hiraya. Ang babaeng rider na nagbigay ng solusyon na hindi nila nakita sa loob ng halos 1 oras. Ngunit bago pa man may makapagpasalamat, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumunit sa katahimikan. Anong kaguluhan ito? Pumasok si Chief Technology Officer Bantog Di Malanta. Matangkad, matikas at may aurang hindi maabot. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa kanyang mga empleyado patungo kay Hiraya. Tinaasan niya ito ng kilay mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Sino to? At bakit siya nandito sa loob? Ipinaliwanag ng isa sa mga engineer ang nangyari. Habang nagsasalita ito, ang mukha ni Bantog ay hindi nagpakita ng pasasalamat, kundi ng matinding kahihiyan na mabilis naging galit. Ang isang hamak na tagapaghatid ang nagligtas sa kanila sa harap ng kanyang buong departamento. Matapos ang paliwanag, lumapit si Bantog kay Hiraya. Hindi siya ngumiti. Kumuha siya ng ilang gusot na pera mula sa kanyang wallet at itinapon ito sa pinakamalapit na mesa. Ito ang bayad sa abala mo, malamig niyang sabi. Salamat sa iyong opinyon. Ngayon, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita rito kailanman. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Hiraya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang tagumpay ay naging abos sa kanyang bibig. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Tinalikuran niya ang lahat, dinampot ang perang itinapon sa mesa, at naglakad palabas ng gusali nang may dignidad na pinipilit niyang buuin. Habang papalayo siya, narinig niya ang utos ni Bantog sa kanyang asistente. Isang boses na kasing lamig ng yelo. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Bawat detalye, lahat. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Hiraya. Bigla, ang simpleng araw niya ay naging simula ng isang bangungot. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na kalimutan ang nangyari. Isang masamang araw lang iyon, sabi niya sa sarili habang nagtitimpla ng kape. Isang aroganteng tao na hindi kayang tumanggap ng pagkakamali. Hindi niya hahayaang sirain ng isang estranghero ang kanyang araw. Bumalik siya sa kanyang routine. Inihanda ang motor. Sinuot ang kanyang jacket. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may pumasok ng booking para sa umaga. Ngunit nang buksan niya ang delivery app, isang malaking pulang anunsyo ang bumungad sa kanya. Account deactivated. Napakurap si Hiraya. Binasa niya ulit. Baka nagkamali lang siya ng basa. Nirestart niya ang app. Ganoon pa rin. Nirestart niya ang kanyang telepono. Wala pa ring pagbabago. Account deactivated. Reason? Security violation. Security violation? Bulong niya sa hangin. Anong ibig sabihin nito? Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Ang parehong kuryenteng naramdaman niya nang marinig ang utos ni Bantog Di Malanta kahapon. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Hindi maari. Imposible. Ganon ba siya kagalit para gawin ito? Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang dindial niya ang numero ng customer support. Matapos ang ilang minutong paghihintay, isang boses na parang robot ang sumagot. Delivery support. How may I help you? Gusto ko lang pong malaman kung bakit na-deactivate ang account ko. Mabilis na sabi ni Hiraya. Ibinigay niya ang kanyang mga detalye. Sandali lang po, ma'am. Ilang segundo ng katahimikan na parang 1 oras. Ayon po sa aming records, ang inyong account
ay permanenteng isinara dahil sa serious security violation. Ito po ay final at non-appealable. Ano? Anong security violation? Buong buhay ko, wala akong ginawang masama. Kahapon lang, may nangyari sa Agham Tuklas. Paumanhin po, ma'am. Putol ng boses sa kabilang linya. Ang desisyon po ay galing sa aming corporate partners. Wala na po kaming magagawa. Binuksan ni Hiraya ang isa pang delivery app at isa pa. Pare-pareho ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang mukha, ay nakablock sa lahat ng platform. Tila sa isang iglap, binura ang kanyang kabuhayan. Ang galit na nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng yelo ng takot. Paano na ang bayad sa upa? Ang mga bayarin? Ang pagkain niya sa araw-araw? Tok! 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 Isang malakas na katok sa pinto ang halos magpatalon sa kanya. Hiraya! Yung bayad sa upa mo. 5 araw ka na ng late. Sigaw ni Aling Nita, ang may-ari ng apartment. Napatayo si Hiraya, hindi alam ang gagawin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Aling Nita, pasensya na po. Pwede po bang sa 1 linggo na? May inaasahan lang po akong papasok na pera. Sumimangot si Aling Nita. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Kung wala kang pambayad sa katapusan ng linggong ito, pasensyahan tayo, Hiraya. Humanap ka na ng ibang matitirhan. Isinara ni Aling Nita ang pinto nang may kalabog. Naiwang nakatayo si Hiraya sa gitna ng kanyang maliit na kwarto. Tila gumuho ang mundo sa kanyang paligid. Samantala, sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Distrito Kidlat, nakaupo si Bantog Di Malanta sa kanyang malawak na opisina. Hawak ang isang mamahaling baso ng alak. Tinitingnan niya ang syudad sa ibaba. Pumasok ang kanyang asistente. Sir, confirmed. Blocked na po siya sa lahat ng major delivery platforms sa buong Maharlika. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa labi ni Bantog. Good. That should teach her a lesson. Walang sino man ang nagpapahiya sa akin sa sarili kong pamamahay. Sa isang cubicle hindi kalayuan, narinig ni Diwa sinagtala ang usapan. Humigpit ang hawak niya sa kanyang mouse. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa galit. Nakita niya ang kawalan ng hustisya. Nakita niya ang pag-abuso sa kapangyarihan. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Sa kanyang apartment, napaupo na lang si Hiraya sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Pakiramdam niya ay wala na siyang laban. Isang langgam na tinapakan ng isang dambuhala. Paano? Paano siya lalaban? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang tunog mula sa kanyang laptop ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang email notification. Hindi niya ito pinansin. Sino naman ang mag-e-email sa kanya? Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumunog ulit ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang lumapit sa laptop. Binuksan niya ang kanyang inbox. May isang email mula sa isang hindi kilalang address. Walang subject. Nakatitig lang si Hiraya sa screen. Isang email. Walang pangalan. Walang subject. Ang tanging laman nito ay isang maikling pangungusap. Hindi ka nag-iisa. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Bantog Di Malanta. Isa na namang laro? Isang paraan para lalo siyang pahirapan at pagtawanan? Aasa siya. Tapos ay babawiin din ang lahat. Idiniin niya ang delete button. Ngunit bago pa man niya ito mapindot, isang alaala ang bumalik sa isip niya. Ang mukha ng batang engineer na sumuntok sa pader. Ang mga tingin ng ibang empleyado na puno ng takot. Hindi lang pagod. Baka hindi ito si Bantog. Dahil wala na siyang ibang makapitan. At dahil mas matimbang na ang galit niya kaysa sa kanyang takot, nagdesisyon siya. Hindi siya nag-reply. Sa halip, gumawa siya ng isang bagong email account. Isang pangalan na walang kaugnayan sa kanya.
at sinubukan niyang i-trace ang pinanggalingan ng mensahe. It was heavily encrypted. Kung sino man ito, marunong siyang magtago. Nagpadala siya ng isang maikling sagot. Sino ka? Ilang minuto lang ang lumipas. May reply na. Hindi ito salita, kundi isang linya ng code. Isang simpleng logic puzzle. Kinunutan niya ng noo para itong isang pagsubok. Mabilis niyang sinuri ang code sa kanyang isip. Sa dulo, kung tatakbuhin ang script, iisa lang ang magiging output nito. Isang salita. Kakampi, ally. Napangiti si Hiraya sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Kung sino man ito, hindi niya lang alam ang teknolohiya. Naiintindihan din niya kung paano mag-isip si Hiraya. Nag-reply siya ng isa pang salita. Paano? Ang sumunod na mensahe ay mas mahaba na. Ang pinakamalaking kahinaan ni Bantog di Malanta ay ang bagay na pinakayayabang niya. Ang sistema ng agham tuklas. Hindi niya ito kayang ayusin dahil hindi niya ito lubusang naiintindihan. Dahil hindi siya ang tunay na gumawa nito. Natigilan si Hiraya. Naalala niya ang sarili niyang sinabi. Parang gawa ng 2 tao ang code na to. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Tumayo siya at binuksan ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Ang baul ng kanyang yumaong ama. Amoy luma at alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa loob nito ay ang mga naiwang alaala ng isang henyo na hindi kailanman nakilala ng mundo. Mga sirang circuit board, mga lumang libro, at isang makapal, itim na notebook na balat ang pabalat. Ito ang Biblia niya noong bata pa siya. Dito isinulat ng kanyang ama ang lahat ng kanyang mga ideya, mga teorya, at mga pangarap. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Puno ito ng mga sulat kamay na mahirap basahin at mga komplikadong diagram na tila galing sa ibang mundo. Habang tinitingnan niya ang mga algorithm na iginuhit ng kanyang ama, isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Lumapit siya sa maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ng kanyang ama. Isang simpleng lalaki na may matalinong mga mata at isang malungkot na ngiti. Itay! Bulong ni Hiraya habang hinahaplos ang litrato. Kinuha nila ang lahat sa akin. Tinapakan nila ang pagkatao ko tulad ng ginawa nila sa inyo noon. Humigpit ang hawak niya sa notebook. Ang mga luhang kaninay dahil sa awa sa sarili ay napalitan ng determinasyon. Pero hindi ngayon. Para po sa inyo to. Hindi ko sila hahayaang tapak-tapakan ako. Hindi na po ulit. Sa pagbabalik niya sa laptop, isa pang email ang naghihintay. Meron itong attachment, isang file na protektado ng isang napakahirap na password at isang maikling mensahe na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ito ang orihinal na balangkas ng sistema. Hanapin mo ang multo. Ang POV ay lumilipat ngayon kay Diwa Sinagtala. Nakaupo si Diwa sa kanyang cubicle, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nakatitig siya sa kanyang monitor. Sa mga linya ng code, nakabisado na niya. Pero ang tanging nakikita niya ay ang message sent confirmation. Ipinadala na niya ang file. Ang susi. Ang bombang sasabog anumang oras. Bawat tunog ng pagbukas ng elevator, bawat yabag na papalapit sa kanyang pwesto ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Takot. Iyon ang hanging nilalanghap ng lahat sa agham tuklas. Isang takot na nilikha at pinananatili ng isang tao, si Bantog di Malanta. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang boardroom, mas bata pa, puno ng pangarap. Kakatapos lang niyang ipresenta ang kanyang passion project, isang bagong security protocol, sa kanyang mentor noon na si Bantog. Ngumiti ito. Tinapik siya sa balikat at sinabing, "Brilliant, Diwa. Absolutely brilliant." Makalipas ang 1 linggo,
Nakatayo si Bantog sa harap ng board of directors. Ipinipresenta ang bawat slide, bawat salita, bawat ideya ni Diwa na tila sa kanya nagmula. At nang subukan niyang magsalita, isang tingin lang mula kay Bantog ang nagpatahimik sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, "Subukan mo at sisirain kita." Mula noon, nanahimik na lang si Diwa. Naging isa sa mga anino sa opisina. Ngunit ang ginawa ni Bantog kay Hiraya, isang taong walang kalaban-laban, ang gumising sa natutulog niyang galit. Gamit ang isang burner phone, nag-type siya ng mensahe sa naka-encrypt na app na sinabi niyang gamitin nila. "Kailangan nating magkita." Mabilis ang reply ni Hiraya. "Saan?" "Cafe de Calle, malayo sa Distrito Kidlat, 8:00 ng gabi. Mag-ingat ka." Pagdating ng gabi, naroon na si Diwa sa isang sulok ng lumang kapihan. Amoy kape at lumang kahoy ang lugar. Malayo sa mundo ng salamin at bakal na kinalakhan niya. Ilang sandali pa, pumasok si Hiraya. Nakasuot ng simpleng jacket at hoodie. Tila sinusubukang maging invisible. Maingat siyang umupo sa tapat ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilibot sa paligid. "Salamat sa pagpunta," basag ni Diwa sa katahimikan. "Salamat sa tulong mo," sagot ni Hiraya. "Pero bakit? Bakit mo to ginagawa? Delikado to para sa'yo." Huminga ng malalim si Diwa. "Dahil pagod na akong manahimik. Si Bantog, isa siyang pekeng hari. Isang mapagmataas na leader na takot sa anino ng mga taong mas magaling sa kanya. Alam ng lahat dito na hindi siya ganoon kagaling, pero walang nangangahas na magsalita. Ang multo sa sistema," sabi ni Hiraya. "Sino siya?" Tumingin si Diwa sa mga mata ni Hiraya, mga matang puno ng determinasyon. "Hindi ko alam kung sino, pero alam kong may nauna sa kanya. Hindi lang basta code ang ninakaw niya, Hiraya. Isang buong legacy. Kaya mag-ingat ka. May mga multo sa system na, yan, mga bakas ng totoong gumawa nito." Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Hiraya na ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanyang kabuhayan. Para na rin ito sa isang hustisyang matagal nang ipinagkait. "Malapit ko nang ma-decrypt ang file," sabi ni Hiraya. "Kailangan ko lang ng kaunti pang panahon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng data na kailangan mo mula sa loob," pangako ni Diwa. Sabay nating ibabagsak ang pekeng haring yon. Inilahad ni Diwa ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Hiraya ng isang segundo. Pagkatapos ay tinanggap ito. Ang kanilang pagkamay ay isang selyo. Isang alyansang nabuo sa gitna ng panloloko at pang-aapi. Gumaan ang pakiramdam ni Diwa pag-alis sa kapihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay tama ang kanyang ginagawa. Maingat siyang bumalik sa opisina para kunin ang ilang gamit na naiwan. Halos wala ng tao. Tahimik at madilim. Umupo siya sa kanyang upuan at huminga ng maluwag. Ngunit paglingon niya, halos mapatalon siya sa gulat. Sa likod niya, nakatayo si Bantog di Malanta. Nakasandal sa pader ng kanyang cubicle, may isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Nag-overtime ka, Diwa?" Tanong niya sa isang boses na malumanay, ngunit puno ng panganib. "O may pinuntahan kang mas importante?" Hindi natulog si Hiraya. Ang kanyang maliit na apartment ay naging isang war room. Ang sahig ay puno ng mga nakakalat na papel. Ang mesa niya ay halos hindi na makita sa ilalim ng mga tasa ng kapeng walang laman at ng nag-iisang ilaw mula sa kanyang laptop na nagsisilbing araw niya sa gitna ng gabi. Ang file na ipinadala ni Diwa ay isang halimaw. Libu-libong linya ng code, mga blueprint at technical specifications. Sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam ni Hiraya ay malulunod na siya sa dami ng impormasyon. Ngunit hindi siya sumuko. May isang pamilyar na pakiramdam sa arkitektura ng sistema. Isang bagay na parang matagal na niyang kilala. Sa kabilang banda, naroon ang notebook ng kanyang ama. Ang mga pahina nito ay lumana at marupok.
Ngunit ang mga ideya sa loob ay sariwa at walang katulad. Ilang oras siyang pabalik-balik mula sa screen ng laptop patungo sa mga pahina ng notebook. Tila dalawang magkaibang wika na sinusubukan niyang isalin. Paulit-ulit niyang binabasa ang core logic ng Agham Tuklas system. May pattern dito. Isang signature sa pagkakasulat na hindi niya maipaliwanag. Madaling araw na nang mapagod ang kanyang mga mata, ipinikit niya ito sandali. At sa kanyang isip, nakita niya ang kanyang ama, nakaupo sa luma nilang mesa, masayang nagdodrawing ng mga diagram habang ipinapaliwanag sa batang si Hiraya. Tandaan mo anak, ang pinakamagandang code ay parang isang tula. May ritmo, may puso. Ritmo, puso. Bigla siyang napamulat. Mabilis niyang kinuha ang isang particular na pahina mula sa notebook ng kanyang ama. Isang disenyo para sa isang self-correcting security algorithm na tinawag nitong alitap-tap. Firefly, dahil kumikislap daw ito kapag may banta. Ipinatong niya ito sa tabi ng isang nakaprint na blueprint ng core system ng Agham Tuklas. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Ang mga linya, ang mga hugis, ang daloy ng data. Hindi lang ito magkatulad, hindi lang ito inspirasyon. Ito ay iisang bagay. Ang sistema ng Agham Tuklas ay ang alitap-tap ng kanyang ama. Ninakaw, bawat linya, bawat konsepto. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Parang binuhusan siya ng isang baldeng yelo. Ang multo sa loob ng makina. Ang henyong gumawa ng perpektong bahagi ng code ay ang kanyang sariling ama. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang puso. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang pagod sa mga mata ng kanyang ama, gabi-gabi. Ang mga sobre ng rejection letter mula sa mga kumpanyang hindi naniniwala sa isang iimbentor na walang diploma. Ang huling araw na nakausap niya ito, nang sabihin nitong, may isang kumpanyang interesado sa alitap-tap ko anak. Ito na yon. Ito na ang mag-aahon sa atin sa hirap. Isang kumpanyang hindi na niya muling narinig. Isang kumpanyang kinuha ang lahat at iniwan ng kanyang ama na wasak ang puso at pangarap. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Hiraya. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na luha ng awa sa sarili. Bawat patak ay kumukulo sa galit. Ang galit para sa isang hustisyang 20 taon nang naantala. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ama. Ang malungkot nitong nabangiti ay tila isang sumbat. Binabawi ko lang ang para sa atin itay. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa bagsik. Bawat piraso nito. Bumalik siya sa pag-aaral ng code. Ngunit ngayon, may bago na siyang hinahanap. Hindi na lang ebidensya. Hinahanap na niya ang lagda ng kanyang ama. At natagpuan niya ito. Nakatago sa libu-libong linya ng code, may isang linya na walang saysay sa unang tingin. Isang comment na nakasulat sa binary code. Isang bagay na hindi papansinin ng isang magnanakaw na tulad ni Bantog. Mabilis niya itong isinalin. Ang resulta ay isang pangalan at isang utos. Ang pangalan, Hiraya. Ang utos, Activate Backdoor Protocol. Ang kanyang ama, sa kanyang katalinuhan, ay nag-iwan ng isang lihim na pinto. Isang nakatagong kahinaan na siya lang, ang kanyang anak, ang makakabukas. Isang butas sa seguridad na kayang magpabagsak sa buong sistema. Isang butas na hindi kailanman malalaman o maaayos ni Bantog di Malanta dahil hindi siya ang tunay na may-ari ng kaharian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. May susi na siya. POV, Hiraya Malikain. Ang sumunod na 2 linggo ay lumipas na parang isang kisap mata para kay Hiraya at Diwa. Ang kanilang komunikasyon ay naging mas maingat at mas madalas. Ang apartment ni Hiraya ang naging kanilang command center.
Isang malaking whiteboard na nakuha ni Diwa mula sa isang surplus shop. Ang napuno ng mga diagram, timeline at mga plano. Ang kanilang target? Ang Nexus launch. Ang pinakamalaking product launch event ng Agham Tuklas sa loob ng 5 taon. Sa gabing iyon, personal na ide-demonstrate ni Bantog Di Malanta ang bagong bersyon ng kanilang impenetrable security system sa harap ng pinakamalalaking investor at media sa buong bansa. Iyon ang magiging entablado ng kanyang pagbagsak. Sigurado ka ba rito, Hiraya? Tanong ni Diwa isang gabi habang tinitingnan ang komplikadong plano. Kapag ginawa natin to, wala nang atrasan. Tumingin si Hiraya mula sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi pa nakita ni Diwa dati. Kailanman ay hindi ako naging mas sigurado. Hindi ito para sa akin, Diwa. Para ito sa tatay ko. Para sa sayo. Para sa lahat ng niloko niya. Habang si Hiraya ang utak sa teknikal na aspeto, si Diwa naman ang kanilang mata at tainga sa loob. Lihim niyang kinokopya ang mga email, mga internal memo, at lahat ng ebidensyang magpapatunay sa panloloko ni Bantog. Bawat kilos niya ay may kasamang takot. Ngunit ang tiwala niya kay Hiraya ay nagbibigay sa kanya ng lakas, Piof. Bantog Di Malanta. Sa kabilang banda, si Bantog Di Malanta ay hindi mapakali. Ang komprontasyon niya kay Diwa sa cubicle ay walang naging resulta. Magaling itong magsinungaling. Ngunit ang insidente sa lobby at ang biglaang pagkawala ng delivery rider na yon ay nag-iwan ng isang tinik sa kanyang lalamunan. Araw-araw, lumalaki ang kanyang paranoia. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Pakiramdam niya ay may aninong sumusunod. Dahil sa hindi mapigilang kaba, gumawa siya ng isang desisyon na magiging simula ng kanyang katapusan. Tumawag siya sa isang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Hiraya Malikhain. Utos niya sa telepono. Pamilya, background, lahat. Walang ititira. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang unang report. Walang espesyal. Ulila. Nakatira sa isang murang apartment. Ang tanging record ng pamilya ay isang yumaong ama. Si Elias Malikhain. Elias Malikhain. Inulit ni Bantog ang pangalan. May kung anong pamilyar dito, ngunit hindi niya matukoy. Anong trabaho ng ama? Wala pong record ng regular na trabaho on sir, sagot ng investigador. Pero ayon sa ilang kapitbahay, isa raw siyang inventor, isang freelance electronics engineer, walang diploma. Biglang nanlamig si Bantog. Inventor? Engineer? Opo, sir. Ayon pa sa isang lumang record, minsan daw siyang nag-apply para sa isang internship. Sa isang maliit na tech company, 20 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan ng kumpanya ay Technolaya Solutions. Ang pangalang iyon ang nagpabagsak sa telepono mula sa kamay ni Bantog. Ang Technolaya Solutions ang pinakauna niyang pinagtrabahuhan. Ang lugar kung saan niya nakilala ang isang matandang inventor na may isang henyong ideya para sa isang security system na tinawag nitong Alitaptap. Sa gitna ng paghahanda para sa Nexus launch, isang anonymous na comment ang lumitaw sa official announcement page ng Agham Tuklas. Handa na ba kayong makita ang katotohanan sa likod ng Agham Tuklas? Binaliwala ito ng lahat bilang isang simpleng troll. Ngunit para kay Bantog, ito ay isang direktang banta. Kinagabihan, isang email ang dumating sa kanyang pribadong account mula sa investigador. Ang subject, urgent. Ang laman nito ay isang lumang litrato. Kupas na at medyo malabo. Sa litrato, may 2 lalaki. Ang isa ay isang batang-batang Bantog Di Malanta, nakangiti pa na parang isang inosenteng intern. At sa tabi niya, nakaakbay, ay isang mas matandang lalaki na may pamilyar na malungkot na ngangiti.
si Elias Malikhain, ang ama ni Hiraya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Bantog ang lahat. Ang multo ng kanyang nakaraan ay bumalik at mayroon itong mukha ng isang delivery rider. Ang Grand Ballroom ng Maharlika Hotel ay puno ng glitz at glamour. Nagkalat ang mga kilalang pangalan sa mundo ng teknolohiya at negosyo. Kumikislap ang mga ilaw ng kamera. Umaalingaw-ngaw ang mahihinang usapan at tawanan. Ito ang gabi ng agham tuklas. Ito ang gabi ni Bantog di Malanta. Sa backstage, nakatayo si Bantog sa harap ng salamin. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi maitago ang pamumutla ng kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang kalmado at matatag, ay bahagyang nanginginig. Ang litrato ni Elias Malikhain ay tila isang multong nakatitig sa kanya mula sa kanyang isipan. "Sir, 5 minutes," sabi ng stage manager. Tumango lang siya. Sinubukan niyang ngumiti sa salamin. Ang nangiting lumabas ay isang nangiwi. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at madilim na coffee shop, nakaupo si Hiraya sa isang sulok. Sa harap niya ay ang kanyang laptop. Ang screen ay puno ng mga linya ng code. Sa kanyang tenga ay isang maliit na earpiece. "Nasa pwesto ka na ba?" tanong niya sa mahinang boses. "Oo," sagot ng boses ni Diwa mula sa kabilang linya. "Nasa control room ako. Walang nakapansin. Hinihintay ko na lang ang signal mo." Si Diwa, na nagdahilang masama ang pakiramdam, ay gumamit ng kanyang access pass para makapasok sa pinakapuso ng teknikal na operasyon ng event. Nagsimula na ang programa. Ipinakilala ng host si Bantog di Malanta bilang ang visionary, ang arkitekto ng makabagong seguridad. Umakyat si Bantog sa entablado sa saliw ng malakas na palakpakan. Sinubukan niyang maging ang Bantog na kilala ng lahat. Mayabang, matalino, hindi matinag. "Tonight," simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. "We are not just launching a product. We are launching a new era of digital safety. Ang Nexus ay hindi basta isang sistema. Ito ay isang pangako. Isang pader na hindi kayang tibagin." Sa kanyang coffee shop, napangisi si Hiraya. "Pader ha? Tingnan natin." Sinimulan ni Bantog ang live demonstration. Ipinakita niya sa malaking screen kung paano dinedetect at sinisira ng Nexus ang pinakamatitinding cyber attacks sa loob lang ng ilang segundo. Humanga ang mga manonood. Namangha sila sa galing ng sistema. "Ngayon, para sa aming grand finale," sabi ni Bantog, "magpapakawala kami ng isang zero-day virus, isang virus na hindi pa nakikita ng mundo. At ipapakita namin sa inyo kung paano ito pupulbusin ng Nexus. Ito na ang hudyat." "Diwa, ngayon na," utos ni Hiraya. Sa control room, mabilis na ipinasok ni Diwa ang isang USB drive sa isa sa mga server. Isang simpleng script na magbibigay ng access kay Hiraya. Sa entablado, pinindot ni Bantog ang isang buton. Ang simulation ng virus ay nagsimulang kumalat sa screen. Ngunit may ibang nangyari. Habang nagtatype si Hiraya sa kanyang laptop, ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Inactivate niya ang backdoor protocol, ang lihim na pinto na iniwan ng kanyang ama. Activate backdoor protocol. Hiraya. Sa isang iglap, ang buong sistema ng Nexus ay nag-freeze. Ang mga ilaw sa entablado ay nagsimulang mag-flicker. "Titeka lang, mukhang may technical difficulty," sabi ni Bantog. Pinipilit tumawa. Ngunit ang pawis ay nagsimula ng mamuo sa kanyang noo. Biglang namatay ang lahat ng screen. At nang bumalik ito, hindi na ang logo ng Nexus ang nakalagay. Lahat ng screen sa ballroom ay naging pula. Isang malakas na alarm ang umalingaw-ngaw. Ang sistemang sinabi niyang hindi kayang tibagin ay gumuho sa harap ng lahat. Pagkatapos, sa gitna ng pulang screen,
Isang linya ng puting teksto ang lumitaw. Isang tanong na tumusok sa puso ni Bantog. Nasaan ang karangalan, Ginong Dimalanta? Kasabay nito, lahat ng telepono ng mga investor at media personnel sa kwarto ay nag-vibrate. Isang email. Mula kay Diwa Sinagtala. Ang laman, lahat ng ebidensya, ang original source code ng Alitaptap, ang mga internal memo, at isang detalyadong salaysay ng pagnanakaw ng intellectual property ni Elias Malikhain. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtayuan. Ang mga kamera na kanina'y kumukuha ng larawan ng kanyang tagumpay ay nakatutok na ngayon sa kanyang mukha. Isang maskara ng pagkagulat at absolutong takot. Nakatayo si Bantog na parang isang estatwa sa gitna ng entablado, naliligo sa pulang ilaw ng kanyang sariling kahihiyan. Ang kanyang mundo na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay gumala sa dulo ng audience at doon nakita niya siya. Nakatayo si Hiraya Malikhain malapit sa exit. Hindi siya nakangiti, hindi siya mukhang nagtatagumpay. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay isang tahimik na kapayapaan. Tiningnan niya si Bantog ng diretso sa mata. Isang tingin na nagsasabing, tapos na. Pagkatapos, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad paalis, palayo sa kaguluhan, palayo sa gumuhong kaharian ng pekeng hari. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang malaking bagyo sa mundo ng teknolohiya sa Maharlika. Ang Agam Tuklas Corporation na dating tinitingala ay bumulusok pababa. Ang mga investor ay nag-pull out. Ang mga kontrata ay kinansela. Ang pangalang Dimalanta ay naging sinonimo ng pandaraya at kahihiyan. Si Bantog, ayon sa mga balita, ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Ngunit sa gitna ng mga guho ng isang imperyo, isang bagong bagay ang dahan-dahang umuusbong. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina sa isang hindi gaanong kilalang distrito ng lungsod. Abala, sina Hiraya at Diwa. Ang sign sa pinto ay simple lang, ngunit puno ng kahulugan. Malikhain Sinagtala Security Solutions. Ang kanilang mga unang linggo ay napuno ng pag-aayos ng mga gamit at pag-inom ng maraming kape. Ang kanilang opisina ay hindi kasing enggrande ng Agam Tuklas, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng katapatan at pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang computer, isang balita sa TV ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang panayam sa dating CEO ng Agam Tuklas. Ang nangyari ay isang malaking aral para sa amin. Masyado kaming nagtiwala sa isang tao. Ang aming layunin ngayon ay itama ang aming mga pagkakamali simula sa pagkilala sa tunay na henyo. Sa likod ng aming teknolohiya, si Mr. Elias Malikhain. Nagkatinginan sina Hiraya at Diwa. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa labi ni Hiraya. Hindi nito maibabalik ang kanyang ama. Ngunit ito ay isang hustisyang matagal niyang hinintay. Ang kanilang unang kliyente ay isang batang-batang inventor katulad ng kanyang ama. Ninakaw ng isang malaking kumpanya ang kanyang software design. Puno ng takot at pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Inabutan siya ni Hiraya ng isang tasa ng mainit na tsa. Huwag kang mag-alala. Sabi niya sa isang boses na mahinahon at puno ng kumpiyansa. Alam ko ang pakiramdam mo at nandito kami para tulungan ka. Hindi ka namin pababayaan. Sa mga salitang yon, nakita ng binata ang pag-asa. Sa mga salitang yon, natagpuan ni Hiraya ang kanyang tunay na misyon, ang maging kalasag para sa mga taong walang boses, para sa mga henyong walang diploma. Isang umaga, maagang pumasok si Hiraya sa opisina. Ang sikat ng araw ay nagsisimula palang dumampi sa mga gusali ng lungsod ng Maharlika. Nagpipinta ng kulay ginto sa kalangitan. Tumayo siya sa tabi ng bintana.
Hawak-hawak ang luma at itim na notebook ng kanyang ama. Hindi na ito isang simbolo ng kalungkutan. Isa na itong simbolo ng lakas. Binuklat niya ito sa huling pahina kung saan may sulat ang kanyang ama. Para sa aking Hiraya, ang aking pangarap, naway ang mundo ay maging mas mabuti sa iyo. Napangiti si Hiraya, isang ngiting totoo at payapa. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tuluyan nang nawala. Nagawa natin, Itay, bulong niya sa hangin. Ginawa naming mas mabuti ang mundo. At ito pa lang ang simula. Sa bukang liwayway ng isang bagong araw, natagpuan ni Hiraya malikhain ang kanyang tunay na halaga. Hindi bilang isang delivery rider na minamaliit, hindi bilang isang naghihiganting anak, kundi bilang isang tagapagtayo. Isang tagapagtayo ng isang kinabukasan kung saan ang husay ay kinikilala, ang katotohanan ay pinahahalagahan, at ang bawat pangarap, gaano man kaliit, ay may karapatang lumipad. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya Malikhain. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamatalas na isipan at ang pinakamatatag na puso ay madalas na matatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa paglalakbay ni Hiraya? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.